Kasing kulay naman kami ni Goma. Magkasing galing kami sa English ni Ruben. Tapos siyempre, halos magkamukha kami ni Gabi. Pag nabugbog siya ni Mayweather. Isang sikat na komedyante. Milyon ang kinita, minahal ng masa, pero biglang nawala sa spotlight. Ano nga ba talaga ang nangyari kay Reynold Garcia, mas kilala bilang Poo? Ang tinaguri ang Poo-Kiao. Ito ba ay dahil nalaos siya nalugi o may mas malalim pang dahilan? Sa likod ng mga tawa at kasikatan, may kwento ng pagod, pressure, mga issue at isang desisyong hindi madaling gawin. Katunayan niya, sobrang sweet. Bago kami matulog, nilalagyan niya ako ng plastic bag sa ulo. Pag hindi na ako makahinga, tatanggalin niya. Sabi niya sa akin, I love you. Masaya ako sa kanya. Proud na proud ako. Kasi never siyang nahingi ng pera sa akin. So sana lang kumukuha sa wallet ko. Bago pa man siya makilala sa telebisyon, simple at puno ng hirap ang buhay ni Poo sa Northern Samar. Isa siyang probinsyanong lumaki sa isang pamilyang sapat lang ang kinikita, kaya maaga pa lang ay natutunan na niya ang realidad ng buhay. Hindi siya lumaki na may safety net. Kailangan niyang kumayod. Habang nag-aaral, gumagawa siya ng paraan para makatulong sa pamilya. Ang talento niya sa pagkanta at pagpapatawa ang naging puhunan niya para kumita kahit papaano. Sa murang edad pa lang, dala na niya ang bigat ng responsibilidad bilang isang anak na gustong umahon ng pamilya sa hirap. Nang magdesisyon siyang lumuwas ng Maynila, hindi iyon basta simpleng hakbang, isa iyong malaking sugal. Wala siyang kasiguraduhan kung may mangyayari sa kanya, kung may makakapansin sa kanya, o kung may patutunguhan ang pangarap niya, pero pinili niyang sumubok. Pumasok siya sa mundo ng comedy bars, isang industriya na kilala sa pagiging brutal. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Sa mga lugar tulad ng The Library at Punchline, hindi sapat na may talent ka. Kailangan matibay ang loob mo, mabilis ang utak mo, at marunong kang magbasa ng audience. Dito nahasa ang tunay niyang kakayahan. Natuto siyang mag-adlib, sumabay sa kahit anong klasing tao, at magpatawa kahit pa hostile ang crowd. Hindi lahat tumatawa, at kapag hindi sila tumatawa, kailangan mong humanap ng paraan para makuha sila. Sa ganitong environment, nabuo ang kanyang edge bilang komedyante. Dito rin niya nakilala ang ilan sa mga taong magiging malapit sa kanya habang buhay. Kabilang si Pokwang, kasama rin sa kanyang inner circle sina Chocolate at Kay Brosas, mga taong nakasama niya hindi lang sa entablado kundi pati sa personal na laban ng buhay. Ang tunay na breakthrough niya ay nang simulan niyang gayahin si Manny Pacquiao. Sa panahon na sikat si Pacquiao, nakuha ni Poo ang eksaktong timpla ng kanyang boses, galaw at personalidad. Hindi lang ito simpleng panggagaya. Isa itong performance na may detalye, timing at talino. Dahil dito, sumabog ang kanyang pangalan at nakilala siya bilang Poo-Kiao. Ito ang naging ticket niya papasok sa mainstream. Pagpasok niya sa telebisyon, tuluyan nang nagbago ang kanyang buhay. Naging bahagi siya ng mga sikat na programa tulad ng Banana Split at Banana Sunday, kung saan mas lalo niyang ipinakita ang kanyang versatility. Hindi lang siya basta impersonator, kundi isang all-around entertainer. Kaya niyang magpatawa, kumanta at umarte ng sabay. Sunod-sunod ang kanyang projects, guestings, tours at shows. Halos wala na siyang pahinga. Sa kasagsagan ng kanyang career, malaki ang kanyang kinikita. Milyon ang pumapasok mula sa TV, live shows, corporate events at international tours. Para sa marami, ito na ang peak, isang buhay na puno ng pera, kasikatan at oportunidad. Pero kasabay nito ay ang pagdami ng responsibilidad. Bilang breadwinner, marami siyang tinulungan, pamilya, kamag-anak at maging ibang tao. Nagpatayo siya ng bahay, nagpaaral ng mga kamag-anak at nag-invest sa lupa at negosyo. Isa sa mga pinasok niyang venture ay ang food and beverage business, mga resto bar at sports bar na itinuring niyang dream project. Para sa kanya, hindi lang ito negosyo, kundi simbolo ng kanyang pag-angat sa buhay. Pero habang lumalaki ang negosyo, lumalaki rin ang responsibilidad. At dito nagsimulang maging komplikado ang lahat. Habang patuloy ang kanyang career sa showbiz, sabay din niyang minamanage ang kanyang negosyo. Hindi siya basta investor, hands-on siya.
Siya mismo ang nag-aasikaso ng operations, staff permits at problema araw-araw. Ang akala ng marami ay madali ang negosyo kapag artista ka, pero sa totoo lang, mas mahirap pa ito dahil sa expectations at kakulangan sa oras. Kasabay nito, may mga issue ring dumaan sa kanyang buhay. Naging laman din siya ng mga blind items, mga usap-usapan tungkol sa kanyang personal na buhay, relasyon at estado ng kanyang negosyo. May mga nagsasabing may problema raw siya sa pera. May mga nagsasabing nahihirapan na raw ang kanyang negosyo. At habang hindi siya ganoon ka-visible sa TV, nagsimula ang mas mabigat na bahagi, ang pangbabash ng ilang netizens. May mga nagsabing laos na siya. May iba pang nagsabi na wala na raw siyang career, kaya sa social media na lang siya bumabawi. Para sa isang taong minsang nasa tuktok ng kasikatan, hindi madaling marinig ang ganitong klaseng komento. Pero ang hindi nakikita ng marami ay ang tunay na nangyayari sa likod ng kamera. Unti-unti na siyang napapagod. Ang schedule niya ay halos walang pahinga, taping sa umaga, show sa gabi tapos may negosyo pang iniisip. Bilang komedyante, may pressure na laging magpatawa kahit hindi ka na okay. Hindi mo pwedeng ipakita ang pagod, lungkot, or stress mo sa harap ng audience. Kailangan mong itago lahat at magbigay ng saya. Dito pumasok ang burnout. Hindi ito isang biglaang pagbagsak, kundi isang dahan-dahang pagkapagod na naipon sa loob ng maraming taon. Hanggang sa dumating ang punto na hindi na niya kayang ipagsabay ang lahat. Pisikal, emosyonal at mental, lahat apektado. Noong 2025, gumawa siya ng isang desisyon na ikinagulat ng marami. Pinili niyang ibenta at bitawan ang ilan sa kanyang mga negosyo, kabilang ang kanyang mga resto bar at sports bar. Para sa iba, parang pag-atras ito. Para sa iba, baka indikasyon ng pagkalugi. Pero para kay Poo, ito ay isang hakbang para iligtas ang sarili niya. Inamin niya na ang pangunahing dahilan ay mental health. Ang bigat ng responsibilidad, pressure at stress ay umabot sa punto na hindi na healthy para sa kanya. Kaya bago pa ito lumala, pinili niyang huminto. Isang desisyong hindi madaling gawin, lalo na kung pinaghirapan mong buuin ang lahat mula sa simula. Kasabay ng pagbabagong ito ay ang pagbabago rin ng kanyang lifestyle at kita. Kung noon ay milyon-milyon ang pumapasok mula sa iba't ibang sources, ngayon ay mas simple na ang kanyang income. Kumikita siya mula sa TikTok live, peeling shows at collaborations. Mas maliit ang kita kumpara noon, pero mas kontrolado niya ang kanyang oras at mas mababa ang stress. Hindi na siya alipin ng schedule. Hindi na niya kailangang magpuyat gabi-gabi o mag-manage ng malaking negosyo araw-araw. Sa halip, mas hawak na niya ang kanyang buhay. Mas may oras siya para sa sarili, para sa pamilya, at para sa mga bagay na tunay na mahalaga. Sa kasalukuyan, mas pinili niyang bumalik sa Katarman, Northern Samar. Doon niya natagpuan ang katahimikan na matagal niyang hinahanap. At hindi lang siya basta naninirahan doon. Isa na rin siya sa nagsisilbing mukha ng turismo sa kanilang lugar. Aktibo siyang nakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan at mga organisasyon upang i-promote ang kultura, lugar at ganda ng Northern Samar. Sa pamamagitan ng kanyang social media at impluensya, mas marami nang nakakakilala sa kanilang probinsya. Mula sa pagiging comedy king sa Maynila, naging tourism advocate siya sa sariling bayan. Isang malaking pagbabago pero mas makabuluhan para sa kanya. Sa kabila ng lahat ng pagbabago, nananatili ang kanyang koneksyon sa mga tunay niyang kaibigan. Ang samahan nila ni Pokwang, pati ang alaala ni na Chocolate at Kay Brosas, ay patunay na may mga relasyon na hindi nasisira ng panahon, kasikatan o kahit ng pagkawala sa spotlight. Ang kwento ni Poo ay hindi kwento ng isang artistang nawala. Isa itong kwento ng isang taong umangat, nasubok, hinusgahan, napagod, at piniling baguhin ang direksyon ng kanyang buhay. Sa isang mundong laging nagtutulak sa atin na maghabol ng mas marami, mas pera, mas fame, mas success, pinili niyang huminto. At minsan, ang pinakamahirap na laban ay hindi yung laban sa iba, kundi yung laban sa sarili mong pagod.